Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong isang vlog ni ka-business na kung saan ay sana'y mamamasya lang sila nito sila Kuya Bong kasama itong si Kuya Bornok. At dahil nga po linggo nitong araw na ito ay day off nga po ng mga kagwang. At itong si Kuya Bong nga po ay nagyaya na mamasyal. Katulad ng napagkasundoan nila na tuwing linggo at gusto mamasyal nitong si Kuya Bong ay sasamahan nga po nila. Para itong si Kuya Bong ay hindi nga po lumakad na mag-isa. At sa pagkakataong ito mga ka-business, mga kapapi, ay itong si ka-business nga po ang sumama dito kay Kuya Bong para hindi nga daw po magtampo itong si Kuya Bong na hindi nga po siya nasasamahan itong si ka-business. At ito nga po mga ka-business, mga kapapi, habang paalis sila, habang sila nasa biyahe na, ay naisipan itong si ka-business na isama itong si Bay Papaya. Kaya nagpasya sila na daanan nito si Bay Papaya dun sa kanilang bahay. Kaya lang nung nandito na nga po sila sa bahay nito sila Bay Papaya at nung tawagin nito si ka-business itong si Bay Papaya ay nung lumabas itong si Bay Papaya ay tila ba hindi maipinta ang mukha nitong si Bay. At sabi nga ni ka-business ay tila wala sa mood itong si Bay. At yun nga po, pinagbuksan sila ng gate nitong si Bay Papaya at pinatuloy sila. At habang sila papasok dito sa bahay na inuupahan nitong si Bay, ay tinatanong ni ka-business itong si Bay kung ano ba yung problema. Pero hindi umiimik itong si Bay. Hanggang sa ito'y umupo nga po dun sa upuan sa may labas ng kanilang inuupahang bahay. At dito ay kinumport pa nga nitong si Kuya Bong, o biniro-biro pa ni Kuya Bong itong si Bay. Pero yun nga po, nanatiling tahimik itong si Bay kahit anong itanong sa kanya nitong sila ka-business. Kaya ang ginawa ni ka-business ay hinanap niya si Junjun. At pumasok nga po siya dito sa inuupahang bahay nito sila Bay. At dito pagpasok ni ka-business ay naandun si Junjun sa may upuan at nag-iimpake ng mga gamit. At nung tanongin ni ka-business itong si Junjun kung ano ba yung nangyari, ay iba yung naging bunga dito si Junjun na tila ba galit ito dito kay Bay Papaya. At nung inugat ni ka-business kung ano ba yung nangyari dito sa dalawang ito,
Bakit nila nga ba nag-aaway o magkagalit itong dalawang mag-asawang ito? Ay dito po ay kunento nito si Junjun kung ano nga ba yung dahilan kung bakit silang dalawang mag-asawa ay merong hindi pagkakaunawaan. At ito nga po ay patungkol doon sa gusto sana nitong si Junjun na umuwi doon sa kanilang probinsya. Kaya lang ay ayaw nga daw pong pumayag nitong si Bay Papaya. At ang dahilan naman po mga kabisnes mga papi, kung bakit gustong umuwi nitong si Junjun sa kanilang probinsya, ay kasi daw ay may sakit ang kanyang papa. At gusto niya ay personal na siya yung mag-alaga sa kanyang papa. Kaya lang ang katwiran ni Bay Papaya ay malaki yung ipapamasahin nito si Junjun. At sa halip nga daw pong umuwi itong si Junjun, ay yung ipapamasahin nitong si Junjun ay idagdag na lang doon sa ibibigay nilang pera para dito kay papa nito si Junjun para nga po doon sa pagpapagamot sa sakit niya. Kaya lang ay ang gusto nga po nitong si Junjun ay yung andun siya at siya yung mismo mag-aalaga sa kanyang papa. Alam niyo po mga kabisnes mga papi, sa sitwasyong ito, kung sa usaping practical, ay okay yung point ni Bay na yung ipapamasahin nitong si Junjun ay idagdag na lang doon sa ipapadala nila doon sa papa ni Junjun para nga po may magastos sa pagpapagamot. Yan po ay sa practical na usapan. Pero para sa akin mga kabisnes mga papi, may point din itong si Junjun na yun nga po yung kagustuhan niyang umuwi para maalagaan yung kanyang papa. Iba pa rin kasi po mga kabisnes mga kapapi, yung nandun yung presensya mo. Lalo na nga po, alam naman po nating lahat na itong si Junjun ang pinakampaboritong anak nitong kanyang papa. At sa isang magulang na may sakit, ay mas madali po talagang gagaling yan kung ang mag-aalaga sa kanya ay yung anak niyang pinakamamahal o yung pinakamamahal mo sa buhay. Ay sa kalagayan kasi ng papa nito si Junjun ay hiwalay na ito sa asawa At yun nga po, katulad ng sabi ko kanina, ay si Junjun ang pinakamamahal nitong anak o paboritong anak nitong ito nga po, nitong papa nito si Junjun. Iba po kasi yung pakiramdam ng isang may sakit na ang nasa tabi mo at nag-aalaga sa'yo ay yung mahal mo o yung pinakamamahal mo. At sa totoo lang mga kabisnes mga kapapi, sa karanasan ko, mas madali kang gagaling kung yung puso mo at yung utak mo ay masaya. Kaya para sa akin, ay malaki yung point dito ni Junjun. Na bagamat oo, napakalaking tulong kung ay yung papamasahin niya ay papadala na lang doon sa kanyang papa para nga may pandagdag doon sa gastusin sa pagpapagamot. Pero sabi ko nga po, iba pa rin po yung presensya ng isang anak na nagmamahal sa kanyang magulang. Kumbaga itong si Junjun mismo ang mag-aalaga sa kanyang papang may sakit. At ito naman po mga kabisnes mga papi, kung tutuusin, itong pag-uwing ito ni Junjun, hindi naman po ito apang matagalan Kumbaga ang point dito ni Junjun ay aalagaan lang niyang pansamantala yung kanyang papa. At sa pag-uwi nga po niya, ay iwan pa nga niya itong si Koy Koy Kumbaga siya lang mag-isa yung uuwi para nga alagaan yung kanyang papang may sakit. Kaya kung tutuusin mga kabisnes mga kapapi, ay pansamantala lang. Pansamantala lang yung pag-uwi doon ni Junjun. At pag okay na siguro yung papa niya, ay babalik na ulit siya dito sa Maynila. Kaya lang, ang sa tingin ko dito mga kabisnes mga papi, ay tama ito si kabisnes Ayaw lang talaga ni Bay Papayang payagan ito si Junjun, hindi dahil sa usapin ng gagastusin sa pamasahe. Kundi ang ayaw ni Bay, ay yung mapapahiwalay siya dito kay Junjun. Yun din yung nakikita kong dahilan kung bakit ayaw payagan nito si Bay Papaya itong si Junjun na umuwi dun sa kanilang probinsya. At ang pangyayari ito mga kabisnes mga papi, kung tutuusin hindi na bago.
Dahil nangyari din ito kay Intoy at kay Nika. Kung matatandaan nyo mga kabisnes mga papi, yung hindi din napagkasunduan nito si Intoy at si Nika, na yung gusto nitong si Nika na magbakasyon doon sa kanila sa Bicol. Pero dahil nga parang mabigat kay Intoy na mapahiwalay sa kanya yung mag-ina niya, ay hindi siya pumapayag. Kumbaga, pinigilan niya si Nika na magbakasyon doon sa Bicol. At isa din yun sa naging hindi pagkakaunawaan nito si Intoy at si Nika. Kumbaga ay parang naulit lang dito sa sitwasyon ngayon nito si Bay at nito si Junjun. Kaya lang ang kaibahan dito mga kabisnes mga kapapi. Kung yung kay Nika ay gusto lang niya magbakasyon doon para makasama yung kanyang magulang, ay itong kay Junjun naman ay kaya siya nga po uuwi ay para maalagaan yung kanyang papa na meron niya pong karamdaman. Kung tutuusin, ay dapat ay mas maunawaan ito ni Bay Papaya. Dahil tama naman si Junjun eh. Buti itong si Bay. Nandyan lang yung kanyang magulang o yung kanyang ama. Diyan lang sa Bulacan. Na anumang oras na gusto nito si Bay Papaya, ay madali lang niya mapupuntahan. Madali lang niya makikita. Kumpara dito sa tatay nga po nito si Junjun o sa papa ni Junjun, na napakalayo po eh. Kumbaga ay paminsan-minsan lang sila magkikita. 'Di ba mga ka-business mga kapapi? Kaya para sa akin, kung ako dito kay Bay, ay papayagan ko na lang ito si Junjun. Kasi yun nga po, ang kay Junjun naman pag-uwi ay pansamantala lang eh. Hindi naman niya magtatagal kasi nga iwan itong si Koy Koy. Hindi naman bibit-bitin ito si Junjun si Koy Koy eh. At ang gusto nga lang ni Junjun ay yung makauwi siya at maalagaan man lang niya kahit pansamantala yung kanyang papang may sakit. Kaya alam nyo po mga ka-business mga papi, sa puntong ito, mas nauunawaan ko dito itong si Junjun. Kasi para sa akin mga ka-business mga papi, bagamat sabi ko nga ay mahalaga yung pera para doon sa gastusin sa pagpapagamot sa kamag-anak mo may sakit, ay pero iba pa rin talaga. Iba pa rin yung presensya ng mga mahal mong kamag-anak. Kumbaga, kung ikay isang magulang, ay iba pa rin yung presensya ng iyong anak na nandun sa tabi mo habang ikay nagpapagaling. At marahil, ay gugustuhin din itong papa ni Junjun na mas umuwi na lang itong si Junjun kaysa siya ay padalhan itong sila Junjun ng perang panggasto sa kanyang pagpapagamot. Para sa akin mga ka-business mga papi, ay yun yung nararamdaman ng papa nito si Junjun. Kasi sabi ko nga po, ay alam naman natin na itong si Junjun ang pinakampaboritong anak ng kanyang papa. Kaya napakalaking tulong para sa kanyang papa o sa pagpapagaling ng kanyang papa na nandun lang siya sa kanyang tabi. 'Di ba mga ka-business mga papi? Pero kung sa usapin nga pong practical, ay mas tama dito si Bay. Kasi nga yun, halip nga ang ipapamasahe ni Junjun ay idagdag na lang para doon sa ipapadala nilang pera para dito nga po sa papa ni Junjun o sa pagpapagamot sa papa ni Junjun. Kaya lang sabi ko nga po mga ka-business mga papi, kung ako yung titimbang dito ay mas may point dito si Junjun. Mas lamang para sa akin dito yung punto nito si Junjun. Dahil ako nga po kasi mga ka-business mga papi, ako yung tipo ng tao na mas gusto ko na nararamdaman yung presensya ng mahal kong mga kamag-anak o ng mga mahal ko sa buhay kung ako may sakit. At sa karanasan ko kasi po mga ka-business mga kapapi, ay parang mas madali akong gumagaling pag nararamdaman ko yung presensya ng mga mahal ko sa buhay. Kasi hindi naman po lingid sa inyo mga ka-business mga kapapi yung aking kalagayan, di ba? Na ako'y isang bedridden. At yun, pag ako'y may sakit nga po, ay mas gusto ko nararamdaman yung presensya ng aking mga mahal sa buhay na nandyan lang sa tabi ko, na naiibigay at naiparamdam nila sa akin yung moral support. At para sa akin ay mas mahalaga yon kaysa po dun sa pera. At para naman dito kay Bay Papaya at kay Junjun, ay sana na may mapag-usapan nyo ng maayos yan. Kumbaga ay sana ay mapagkasunduan nyo ng maayos na yung bang give and take.
At alam ko namang nandyan yung gabay ni Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business eh. Alam kong pasasaan ba naman niya at maaayos at maaayos nyo yan. Kaya lang sabi ko nga, Bay Papaya, sana maunawaan mo din kung ano yung layunin ni Junjun, kung bakit niya gustong umuwi. Dahil sabi ko nga, minsan ay bagamat mahalaga yung pera sa buhay ng isang tao, pero aminin natin na minsan ay mas mahalaga pa rin yung moral support na maibibigay mo doon sa mga mahal mo sa buhay. At sana'y maunawaan mo yan, Bay Papaya. At hangad kong magkasundo agad kayo sa lalong madaling panahon. Sa tulong nga po nitong si Ka-Business at nitong si Mrs. Ka-Business. Yung paano po mga Ka-Business mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At yun sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa munti kong channel, ay baka pwede naman po makipindot ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din po sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po Ma'am Erlinda. At yun mga Ka-Business mga papi, suportahan lang po natin to si Ma'am Erlinda Official Vlog. At yun, patuloy lang po natin suportahan ng kanyang channel. At yun, ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at maraming salamat din po sa inyong suporta. At makisuportahan din po yan mga Ka-Business mga papi, Jewel Channel. At yun, ganun din po dito kay Nana Channel TV. Pasupport din po Nana Channel TV. At shoutout din po dito kay Ma'am dito kay Miss Lucky Me ng Japan. Yun, shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta Miss Lucky Me. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang ni Ka-Business. Itong sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyong lahat. At patuloy lang po natin suportahan ng mga kagwang ni Ka-Business. At yun, syempre ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po, ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga Ka-Business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga Ka-Business.